pag-atake ng Estados Unidos sa Iran ay posibleng maging hudyat ng World War III. Sinabi ito ni Senator-elect Panfilo Ping Lacson. Anya, tiyak na maaapektuhan ng mahigit 2 milyong mga Pilipino na nagtatrabaho sa Middle East. Umaasa naman si Senator Jinggoy Estrada na madadagdagan pa madadaan pa ito sa diplomasiya at dialogo ang kasalukuyang sitwasyon. Nagpalabas na ng advisory ang Department of Migrant Workers sa mga recruitment agency sa bansa na umiiral na ang total deployment ban ng mga manggagawang Pilipino sa Israel at pati na sa Iran. Sinabi ni Migrant Workers Secretary Hans Leo Kakdak na ito ay bunsod naman ng deklarasyon ng Department of Foreign Affairs ng Alert Level 3 sa dalawang mga bansa nang makialam na sa digmaan ng Amerika. Nilinaw ni Kakdak na sakop ng deployment ban ang mga magbabalik at bagong manggagawang Pilipino. Merong 30,000 na mga manggagawang Pilipino sa Israel ayon pa kay Kakdak. Nagpaalala ang grupo ng mga supermarket owners na malaki ang epekto ng pagtaas ng presyo ng petrolyo sa halaga ng delata at iba pang mga produkto. Tinukoy ng grupo ang posibleng pagtaas sa presyo ng delata, processed food at kabilang na ang mga inumin. Partikular na nakakaapekto ang pagtaas ng presyo ng petrolyo sa distribution cost ng mga produkto. Ayon naman sa Philippine Amalgamated Supermarkets Association, ang distribution cost ay ipapasa na naman ng kanilang mga distributor dahilan para magpataw din sila ng dagdag na halaga sa kanilang produkto. Anila, ang lugi ay ang mga ordinaryo at mahihirap na mga mamamayang Pilipino. Walang bisa sa simula pa lang. Ito ang dahilan kaya ipinabasura ni Vice President Sara Duterte ang impeachment complaint na isinampa laban sa kanya. Sa isinumenting 35 pahinang kasagutan ng Vice Presidente sa summon ng Senado, sinabi nito na hindi balido ang nasabing ika-4 na impeachment complaint. Lumalabag umano ito sa 1-year ban rule sa ilalim ng Article 6 ng 1987 Constitution.